Hello guys, welcome na muli dito sa ating channel. Ang ating tatalakayin ngayon is about sa isang switch, yung rotary switch, no? So, medyo kakaiba itong switch na to kasi meron tong multiple pole and position. So, today ang model natin is 3-pole 4-position switch. So, bali naglagay na rin ako ng picture ng diagram ng rotary switch, paano ito nagko-contact, no? So, may makikita kayong mga line na puti dyan. So, yan yung indication na yun yung contact point niya. Okay? So, ginawa ko yan kasi kung isa-isahin ko yan, masyadong matagal, no? Haba itong ating video, pero mas madaling maintindihan kung meron tayong picture katulad ng nakikita nyo ngayon, no? So, may diagram tayo. So, nilagay ko na rin yung position contact. So, nandyan like 1, 4, 2, 4, and 4, 4. Okay, before we proceed to our discussion, no, I would like to add na may iba't ibang klase niyan. So, itong model natin is 3-pole, 4 position. Meron niyang 2-pole, 6 position. So, makikita nyo ngayon dito sa drawing, no, nilagyan ko siya ng direction ng rotation niya, no. Okay. So, iyaan is pag nakatingin kayo dito sa mga pin. Kaya ganyan ang pagka-drawing, okay? Parang baliktad siya. So, ang view niyan is yung mga pin nakikita natin. Kumbaga, naka-top view. Okay, so, yan yung direction niya, okay? So, pa-counterclockwise. So, kaya ganyan ang ginawa ko is para ma-visualize nyo kung anong nangyayari internally, no? So, kaya ganyan siya, okay? So, let's say, mag-change ka sa second position, okay? So, ganyan mangyayari sa lahat. Gagalaw lahat yan. Lahat ng contact ng 3-pole, gagalaw, okay? So, tuturo sa kanyang corresponding position. Sabay-sabay yan. So, meaning, pwede mong gamitin yung rotary switch na yan, yung ibang pole, so, sa ibang function. Sa power supply, ipapakita ko mamaya kung paano yun natin gagamitin yan. Okay? So, kaya stay tuned lamang. Okay, right. So, meron akong ginawang schematic, basic schematic diagram, no? Simplified ng power supply na multi-output transformer. Kung makikita nyo, is meron siyang 4 output. Okay? 0 to 12 volts. So, ginawa natin yan. Gagamitin natin ng selector switch. So, may design dyan sa bandang baba. Ito, may mga LED indicator na kapag ka nakaselect ka, let's say sa 3 volts, yung ilaw ng 3 volts ang iilaw. Okay? So, the rest patay. So, ganyan na nagiging application niya. So, mapapansin nyo, meron tayong diagram nga, ano? So, yung output ng transformer pumasok sa position, then lumabas sa pole. Okay, then pumunta na sa ating rectifier diode. So, para ma-close yung circuit at magkaroon ng output. Okay, then yung output ay kinabit ko sa pole para sa mga indicator natin. So, every time nag-coconnect kayo change kayo ng voltahe, mag-coconnect yan, katulad niya sa 12 volts. So, iilaw yung 12 volts. Okay, so, iyan ang ng ating rotary switch. So, mapapansin nyo, mayroon pa tayong bakanting 4. Ayan. So, itong isa na to, na diagram na ginawa ko is, ito yung may regulated output. Okay? Ginamitan natin ng mga regulator. 78 series, no? Yung positive output. Okay? So, bali yung output niyan, pinasok natin sa pole. Okay? Sa isang pole. Then, lalabas siya dyan, yung sa position, papunta sa mga regulator natin. Okay? So, ginamit natin nga dyan is yung 7812 positive output. Meron kasing 78 series, 79 series, I mean, okay? Yun yung mga negative output, okay? So, ang mangyayari niyan, so, ganito nga, 3 volts, okay, pumasok doon sa rectifier, nagkaroon ng output, position niya, 78, papasok doon. Then, 6 volts, transfer, magta-transfer yung output, papunta naman sa regulator.
Hindi siya magsasabay-sabay o magsasalubungan. Ito ang kagandahan dito sa ating selector o rotary switch. Then makikita nyo meron tayong bakanting 4 doon, is magagamit nyo pa yan para sa inyong mga LED indicator ng bawat output ng ating regulator, no? So ganun siya kagandang gamitin. So karamihan sa mga nagpa-project ng power supply is hindi nila nakakalimutan itong rotary switch kasi nakakatipid ka rito sa isang transformer lang, makakagawa ka ng maraming output. Dapat nga lang bibilhin mo is multi-output transformer. Okay? So gusto ko lang idagdag, 78 series, 1 ampere lang yan, hindi mo yan pwedeng gamitin sa transformer na mataas ang ampere. Okay, maintenance muna tayo. Ito yung pinakamaganda rito okay? Kasi itong rotary switch na to, kapag matagal nang hindi ginagamit, is nagkakaroon ng dumi ang mga contact, okay? As you can see, yan, binaklas ko siya para makita nyo mismo yung loob niya, okay? So, dirty yung mga contact niya. Yung iba, nilinis ko, trinay kong linisan ng liha, dinukot ko lang siyan, hindi naman nadukot yung iba. Kaya, mas maganda pa rin buksan na lang natin at lihahin natin yan, okay? So, mas maganda kung ililihan na lang natin. So, bali nagka-carbon siya so nawawala yung contact niya. Ganyan lang ang paglinis. Okay? So, kapag makintab na, ano muna, okay na yon. Okay? So, ganyan, maganda na siya. Okay? Ingatan nyo lang pag babaklasin nyo, baka masira yung sa pasukan ng pinakalock niya. Ito naman yung ating pinaka-importanting part, no? Ito yung bibigay ng contact sa pole and position. Kaya minsan natutupi yung kabila or talagang carbon na siya. So, i-check din natin yan. Okay? So, gagawin natin, after ma-cleaning, kailangan nating mag-perform ng continuity test, no? Para sigurado na may contact siya. Okay? So, kung minsan, ang nagiging problem dito sa hawak-hawak natin na to, ito yung pinaka-contact nating pull in position, no? Kung minsan, yung kabilang group ng contact is working, but yun sa kabila is hindi working. So, ito yung nagiging problema dyan. So, angatin nyo lang yan. Okay? So, buksan nyo, angatin nyo, baka hindi lang nagko-contact yung sa kabila. Okay? So, ayan na, malinis na, no? So, pwede na nating ibalik yan. Okay? So, ingatan lang natin, magbalik, baka masira or magkamali tayo ng balik. Hindi naman magkamali kasi may guide naman siya doon sa pinaka, kung paano natin inalis, doon din natin ibabalik. Okay? So, gaya nga nabanggit ko, no? After natin i-cleaning, so kailangan nating mag-perform ng continuity testing, no? For the purpose of this video, no, ang gagawin ko is lalagyan ko ng mga wire yung tatlong pole niya, no? Para madali na lang sa akin, para pag nag-test ako, madali lang. Ang hirap kasi pagka walang nagbibideo o solo mo lang, kaya ko ginawa yan, nilagyan ko ng wire para madali kong mapakita sa inyo pag nag-testing na tayo. Okay? So, stay tuned lang, no? Ang itetest lang natin yung isang side, no? Hayaan ko na lang kayong mag-eksperimento o mag-testing kung meron kayong ganyan, i-testing nyo yung lahat ng pole. Okay? Kasi ang itetesting ko lang talaga dito is yung isa lang. Okay? Para maiksi lang yung ating video. Yung isang side lang, yung isang pole, 4 position. Then yung 2 pole, at 8 position, kayo na lang bahala mag-testing. Okay? Para ma-experience nyo rin. So, antay-antay lang natin matapos itong aking ginagawang hinang, no? Kasi medyo natatagalan tayo. Kaya, madumi kasi yung wire na ginagamit ko pang testing parang na siya, yung nangingitim na yung pinaka-laman ng wire. So, ganyan nangyayari, kailangan mong initin ng gusto. Minsan kailangan mong panglihain para kumapit yung ating tingga. Okay? So, almost done na tayo sa paglalagay ng ating mga kable. Maya-maya lamang ay atin ang iti-testing, no? So, bago nga pala matapos ang video na to is nais ko kayong pasalamatan, no? Sa pagsubaybay at suporta. Okay?
So, bago natin i-testing, iset nyo yung knob, okay, sa pinaka first position. Turn nyo lang pakaliwa hanggang sa tumigil, okay? So, ganyan. So, kapag tumigil na, then pwede na kayo mag-proceed ng testing. Okay? So, ayan. So, ito yung purpose ko kaya ako nilagay ng wire is para madali ko siyang matesting. So, continuity testing na tayo, no? Check muna natin tester kung gumagana. Once again, apologies sa noise, so sa mga farm noise natin dyan. Bigla na lang tumilak yung ating mga manok at may mga tumatahol pang aso. Okay, sa alaga natin mga kapitbahay. So, testing na natin, ano? Ayan. Okay. Muli, maraming salamat sa inyong pagtutok. Naway may natutunan kayo sa ating munting usapan regarding dito sa ating rotary switch. Okay? So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Asahan ko kayong muli sa ating mga susunod pang vlog. Okay? So, pwede nyo rin panoorin yung ating mga video na i-post na dito sa ating channel. Okay? And don't forget to subscribe and like if you like this video. Thank you very much.